Ibang drama naman to. Kanina, drama. Eto naman, tapang-tapangan. Kala nyo tapos na yung eksena? Ano ito eh? TV series to eh. Kanina may drama. Siyempre, di pwedeng walang drama. May konting comedy nga. Tumawa pa isa dun eh. Diba? Nagpapatawa siya. Ewan ko kung sino nakakatawa pero patawa-tawa. Oh. Eto naman ngayon, may action. Kailangan may padrama-drama pa. Merong tapang-tapangan. O ito, pakinggan nyo yung tapang-tapangan ha. Pakinggan nyo. Medyo natakot ako dito eh. Parang, talaga? Napag ganun ako eh. Punto niya na trabaho lang, walang personalan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Yan! Baka! Ay maki! Extra tayong pa! lahat para sa kapakanan ng bayan. Naku, Ori, galit pa! Kunwari, galit pa si kuya! Ba, ipaglalaban ko kayo! Baka sila ipaglalaban ka. Baka sila, kasi pag hindi ka pinaglaban nila, pwede ka ma-out dyan bilang speaker. Drama. Baka pag bakasyon na nga lang, ang daming drama nito mga to. Kakairita. Tatanda ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod ito ng pagharang ng Makabayan Bloc at liderato ng Kamara sa 650 million pesos na confidential funds na hinihingi ng DepEd at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Julius, kapansin-pansin nga na isa sa mga hindi pumirma sa resolusyon ay ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Deputy Speaker at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ito'y kahit pa naghayag na rin nga ng suporta ang kanyang partido na Lakas CMD sa liderato. Ayon doon sa kampo ng Arroyo ay nasa labas pa ng bansa ang dating Pangulo pero tulad ng kanyang mga naunang pahayag ay... Alam mo, so ang hindi daw pumirma ay si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ay nako, sobrang bilog talaga ang mundo, no? Dati, nagtalunan yung mga animal na yan sa PDP nung presidente si Pangulong Duterte. Tapos, nung presidente na ito si Marcos, nagtalunan sa partido lahat ni Romualdez. Diba? Ngayon may pa-resign pa. Nik-nik nyo talaga. Pa-resign pa kayo. Sa totoo lang, ang dami na from PDP, nagtalo na sa Lakas. Ang dami nyong eksena. Ang dami ninyong eksena. Ipupusta ko sa inyo, pag bumaligtad na naman ang mundo, magtatalo na naman kayo sa mga Duterte. Di ba? Ganyan naman ang ginawa ninyo eh. Talong kayo ng talong. Kasi alam mo, ito mga congressman na ito ang pinakawalang mga prinsipyong mga politiko sa Pilipinas. Sa totoo lang yan ang mga walang prinsipyo sa Pilipinas. Akala ko ba may mga prinsipyo kayo? Meron kayong para sa bayan, para sa kapakanan ng bayan. Di ba sa kapakanan ng bayan na mapaliwanag ninyo ang extra fund ninyo? Kung talagang concern kayo para sa bayan, ipaliwanag nyo sa amin kasi kami nagbabayad ng tax. Saan napunta ang tax na binabayad namin at tinatanggap ninyo sa pamamagitan ng extraordinary fund sa budget nyo? Saan napunta? Bakit hindi nyo sagutin? Simple lang naman ang tanong ni Pangulong Duterte. Saan ninyo ginamit? Ba't hindi nyo i-liquidate yun? Sasabihin nyo na liquidate na ng COA. Hindi ho COA ang nagbabayad ng tax nyo. Ng tax ng bayan. Kami. Ba't hindi nyo isabihin sa amin? So, pasensya na yung kung sino man yung PDP na yon. Ang dami mong drama, boss. Boss, sa totoo lang. Ang tanda-tanda nyo na, ang dami nyo pandrama. Ilabas nyo na lang asan yung confidence ay yung inyong extraordinary fund. Meron ba kayong natanggap? At saan ninyo naggamit kung kayo ay may natanggap? Kasi hindi lang naman si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Kahit si Roque na galing din siya dyan, sinasabi na meron talagang extraordinary fund kayong natatanggap.
Bakit din ninyo sabihin, sinungaling ka? O, tanong nyo to ha. Diyan sa mga kongresista na yan. Bakit hindi nyo sabihin, harap-harapan, hindi yung puro drama na para kayo mga batang umiiyak at sabihin ninyo, ikaw Duterte, sinungaling ka. Wala kaming extraordinary fund. Ba't di nyo sabihin ng ganyan? Ba't di nyo kaya? Ha? Eh kasi nga, meron talaga. Diba? Kung talagang wala at kayo ay honest sa buong puso ninyo na ginagamit nyo yung para sa bayan, bakit di nyo sabihan na sinungaling si Pangulong Duterte? Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Roque, walang ganyan kaming natatanggap. Diba? Ganun lang kasimple. Kasi ako, pag may nagsinungaling sa akin, sabihin sa akin, pangit ka, sinungaling ka! Kapag sinabihan ka ng, pangit ka, Banat Bay! Sinungaling ka! Sabi ng nanay ko, pogi ako. Kaya ko sabihin yun. Di ba? Kasi alam ko nagsisinungaling, Dave. Joke lang yun. Pero totoo, di ba? Kung sabihan ka ng something, kaya ko sabihin Kanina nga, sinabihan ako ng isa na fake news. Sinagot ko dun sa live niya. Sinungaling ka. Ginanong ko talaga. Hulaan nyo kung sino sinagot kong ganon. Kung nanonood kayo, meron akong pinanood na doon. Sabi sa akin, si Banat Bay nananawagan ng people power. Kailan ako nanawagan ng people power? Sinungaling kang animal ka. Kahit kailan di ako nanawagan ng people power because I do not believe na kailangan mag-alsa ng taong bayan. People power through social media, eto, share. Yan. Pero yung mag-alsa, naku po, tigil-tigilan nyo ako sa kasinungalingan nyo ha.